the world turn green. Iyo, ano to, Hulk lang. Ayan, 5 to 9 daw, Paco Arena. Global tribute daw to Tatay Digong, 3/28/2025. Ngayon mga Kochero, this tells me one thing, na ang DDS hindi makakagalaw nang wala si Digong. So, ang gusto nila, they want to spark a revolution using Rodrigo Duterte. At mukhang uumpisahan na nila, baka ang umpisa nila is, itong birthday niya, March 28. Mukhang hinahanda na nila ang People Power Tree na itong mga DDMs. Kasi mga Kochero, parang, it's weird, na parang talagang sinusundan nila yung Duterte, yung People Power Playbook. So parang gusto nilang magkaroon ng round 2 o round 3. Kasi okay, papag-usapan natin tingnan niyo yung mga elemento. Tingnan niyo yung mga elements ng People Power. Una, merong maingay na opposition, number 1. People Power 1, People Power 2, pinagsama nila. The product is 1 plus 2 equals 3. So ganito, ano ba yung mga elemento ng People Power 1? Una, sa People Power 1, merong religious group. Number 2, merong opposition. Number 3, merong makapangyarihang bansa na nakialam sa politika ng Pilipinas. And this is already documented, this is already history. Alam natin si Amerika yun. So, yun yung ilang elemento ng People Power 1. Punta ngayon tayo sa People Power 2. People Power 2, may mga elemento din. Meron kang maingay na oposisyon. Ang pinagkaiba dito, walang involvement ng religious group. Wala ring involvement ng isang malaking bansa na gusto i-destabilize ang Pilipinas. Ano ang meron ka sa EDSA 2? You have an ambitious vice president. Dito, sa People Power 3, kaya nga 1 plus 2 equals 3, it's a combination of EDSA 1, EDSA 2. Meron kang malaking bansa na naikialam sa internal affairs ng Pilipinas. Hindi nga lang Amerika. This time, it is China. At meron kang oposisyon na maingay. Now, it's the DDS, hindi na yung mga dilawan. Bakit naging 1 plus 2 equals 3? Kasi, dito sa pangatlo, dinagdagan natin yung isang anggulo ng People Power 1 na merong ambisyosong vice-presidente. Meron nga akong pinost si Ana Malindugoy. Challenge a Guinness World Record. Let's make history. Crowds are already gathering organically. Imagine the impact if we unite and show the world our strength. On March 28, Tatay's 80th birthday, organized local rallies to create the largest synchronized 24-hour global peaceful rally in history, united to bring him home. We're currently negotiating with a media company for broadcast and are working on securing a Guinness World Record application. We need your help to connect us with the right people. We'll post more details soon. So may pinaplano na sila, guys. Napaka-obvious naman ng media company. Negotiating, di man lang inayos sa spelling. Negotiating with a media company. Ano ba? Saan pa ba tayo pupunta? SMNI na yan. And actually, kahapon, may nakita pa akong isa. Mukhang confirm na to. Let the world turn green. Iyo, ano to? Hulk lang. Ayan, 5 to 9 daw, Paco Arena. Global tribute daw to Tatay Digong, 3/28/2025. Ngayon mga Kochero, this tells me one thing, na ang DDS hindi makakagalaw nang wala si Digong. So, ang gusto nila, they want to spark a revolution using Rodrigo Duterte. At mukhang uumpisahan na nila, baka ang umpisa nila is, itong birthday niya, March 28. Pero may napanood akong balita kahapon, mga Kochero, that gives us an idea kung para saan itong rally na to. Meron ding possibility na this is the calm before the storm. Sabi nga nila, one step backward, two steps forward. Ibig sabihin, kahit sinabi ni Vice President Sara yan, baka yung mga followers nila ay may pinaplanong big event. Halimbawa, alam ko, March 28? Now, alam nyo, sir. Anong alam mo? March 28 ba yun? March 28 ba yung big event? Muka. So, yung iba ay sinasabi, this could be something very disruptive. Sabi naman ng iba, prayer lang naman. No? Prayer lang naman yan. Pero kahit prayer yan, kung magpe-pray sila sa harapan ng Malacanang, it can also be disruptive. Di ba? No? So, anong sa Kung tingin prayer mo? kasi yan, baka kahit ako sumama. Magdadasal lang nila. Hindi, pero ano sa tingin mo? Ano ang what should we look out for that can tell us na seryoso to? Numbers, I suppose, na if they yes, Seth, kasi, alam mo, Seth, wala sila ngayon zero-sum game. Ibig sabihin, yung patron nila, yung political leader na wala na at hindi na maibabalik. No? Siya ba ay pwedeng rallying cry, rallying point, katulad ni ERAP, nung nangyari yung EDSA 3? Sa Pilipinas
Posible, pero baka hindi ganun ka-probable dahil malayo siya eh. Ang hirap niyang gawing rallying point ng mga tao Walang rito impact kung kasi. ikaw ay malayo. Pero, other forces, yung followers mo, pwede maging desperate. Dahil sa isang zero-sum game, you have nothing to lose. Kung ikaw ay confronted by the possibility of your political mortality, pag ikaw ay kinakaharap mo ngayon na mawawala na kayo sa ating political landscape, baka maging desperate ka at gawin mo na lahat para yung sinisigaw nila last year na pabagsakin si Marcos, no, nung panahon pa ni Kibuloy, ay baka merong sumubok. Merong sumubok. Parang Whether kumbaga sa that will poker. succeed, I doubt it. No? Parang sa poker, no, all in na wala na rin mawawala in any case. Pero, Ronald, Yes. Ang tawag sa amin dyan sa U-Belt, Sean, tayang pato. Alam mo yun, yung tayang pato? all in nga, di ba? Pero Ronald, yung demeanor ni Vice President, maraming nakapansin, no, yung press ko niya kahapon from The Hague, from her hotel room. Pero ang lumanay niya, sabi nila parang hindi ito yung babae nung last na online press ko na tumatak sa atin. Galit na galit, ang anghang ng mga salita. What do you make of this parang sudden shift in her demeanor? Do you think this is studied? Sadya? Well, batay sa profiling ko kay Vice President Sara Duterte, ay mas nakakatakot siya pag siya ay malumanay eh. Ibig sabihin, baka tinatago niya sa loob niya yung talagang mga plano. Siguro baka mas kwan siya ngayon after nung kanyang assassination controversy, baka mas naging circumspect siya ngayon. Na kung meron siyang gustong gawin, halimbawa tayang pato, ay itatago na lang niya sa sarili niya until it happens. Tingin ko, Ses, yung kanilang attitude ngayon ay huwag buhusan ng gasolina yung apoy. Parang wag i-exacerbate yung kalagayan. Dahil nga medyo lamang na sila eh. No? Yung main political rival nila o enemy ay nasa Den Haag na para simulan yung kanilang paglilitis. Kaya pwedeng umiiwas sila na i-agitate pa yung base at after a while ay pabayaan na lang itong mag-blow over. No? Tingin ko ganun yung kanilang tactic at this point. That's too shallow. Masyado mababaw yun. Masyado mababaw yun para sabihin mo na, hindi, iwas pusoy lang kami. No? We're talking about Philippine politics, guys. This is Game of Thrones. Asahan nyo, mga kotsero, di ba before nangyari yung lahat, nagpe-prepare na sa impeachment ng Senate, naayos na yung mga damit, nagsukatan na ng mga etc. Inaayos na yung mga materyales and all of that. Asahan nyo, bago mag-eleksyon, itong April, baka namimigay na sila sa mga senador ng materyales sa pag-aaralan. Basahin nyo na to, basahin nyo na yung mga ebidensya, basahin nyo na, etc. Pero hanggang dun lang. Hindi ho ako magugulat na kung sa June 2, pagpasok ng session, June 2, pag-umpisa ng session, hindi ho ako magtataka kung i-convene na nila yung impeachment court. Pag medyo dinelay pa nila, feeling ko yung pronouncement ni Chis Escudero na July something, playing safe lang yun. Nakikiramdam lang sila. Feeling ko June 2, i-convene na yung impeachment court. Kung mali ako, okay lang. Di mali ako ng tansya. Wala problema dun. Kung hindi siya mag-convene. Pero feeling ko mag-convene na yan ng June 2. Magbibigay na sila ng subpoena kay Sara Duterte na para sumagot sa allegations. Alam din naman siguro ni Chis Escudero na July 28 is too long. Kaya ngayon, mga kotsero, paano mo ngayon? Kung ako ang DDS, halimbawa, ako nasa isip ko, mindset ko, DDS ako. Ano ang pinaka-best way para to delay the inevitable? Gagawin mo, you minimize the damage. So ngayon, mga kotsero, I have a feeling na ang pinaghahandaan nila ngayon ay damage control. Pag pumasok ang impeachment, paano natin poprotektahan si Sara? Yun ang pinag-iisipan nila ngayon. Weak leader eh. So na sila ng weak leader, na begbang sila ng weak leader. So baka ngayon yun ang pinag-iisipan nila. Itong people power 3, yung event na sinasabi nila sa 28, I don't think yun yung lang yan, kumbaga signal lang yan sa lahat na, lalaban na tayo signal lang yan. But it is not the battle. The battle is, actually, hindi pa nga yung sa Hagel laban eh. Ang laban is to retain Sara Duterte, to retain yung impluwensya ni Sara Duterte. Kasi kay Sara Duterte nakasalalay ang political survival ng mga Duterte in the future.